Starring kay Ted Filon, mga kababayan. Itong pamangkin ng isang malaking kongresista. Malaking buhaya dyan sa kongreso, mga kababayan. Itong pamangkin niya na anak ng kapatid ng kongresista, mga kababayan, na isa ring kontratista. Na nagpe-flex ng kanilang yaman, mga kababayan, eroplano, iba't iba pang mga karangyaan, mga kababayan, sa social media. Napuna ni Ted Filon, mga kababayan. At pamangkin daw ito ng isa sa mga napakalaking buhaya dyan sa kongreso. Sabi ni Ted Filon, ang mga animal na ito, akala mo kung sinong mga malilinis, mga kababayan, na nakuha ang kanilang yaman, nagyayabang pa sa social media ng kanilang karangyaan na sa tingin ni Ted Filon, hindi nakuha sa tamang paraan. Panoorin niyo po, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, opo, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? The who are you? Sino itech, mga kababayan? Sinasabi ni Ted Filon. Yung iba nagtanggalan na ng post. Diba? Yung video ni mga kababayan, Diskaya kay Corina, tinanggal na. Burado. Meron po talagang ang kakapal, tayo na magsabi. Ang kakapal ng mga pamumukha. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Sino ito, mga kababayan? Big congressman, ha? Super big congressman na kontraktor, mga kababayan. Ang kanyang pamangkin nagpe-flex ng yaman. Opo. Nagpo-post siya Sino? na, alam Sino niyo, yung kongresistang mas maganda yan? ito sinakyan namin na private plane ngayon. Pangalanan na natin, mga kababayan. Ang kongresistang tinutukoy nito si Ted Filon, sa tingin natin, base sa kanyang mga hints, mga kababayan, si Zaldico. Ang pamangkin daw ni Zaldico. Dahil mayroong pamangkin si Zaldico, mga kababayan, ay nag-flex ng yaman at tugmang-tugma sa description ni Ted Filon. Kasi dati yung ginagamit namin, ng family namin, maliit lang na private. Piniflex ang airplane, mga kababayan, na service nila. Pauwi lang, ha? Pauwi lang sa kanilang lugar, mga kababayan. Okay. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Pakita ko sa... eto na. Makikita niyo ito sa social media, mga kababayan. Clip lang ito, ha? Ibalik natin kay Ted Filon mamaya. Pero ito yung sinasabi ni Ted Filon, mga kababayan, na nag-flex ng yaman. Pamangkin ng kongresista na isa ding kontratista, mga kababayan. Nagpe-flex ng kanilang mamahaling mga eroplano. Guys, kung paano nagre-refuel yung plane. Ganyan pala daw. Diyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita, guys. This is our current... May sariling eroplano, mga kababayan. Laos ang Rolls Royce na may payong. Eto sa kanila, mga kababayan, may sariling And alam niyo ba, guys, mas gusto ko itong plane ito kaysa dun sa maliit na ginagamit. Pauwi lang, ha? Siguro taga-Bicol ito, mga kasi kababayan. This one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. Sa halip na mag-bus, mga kababayan, ha? Sa halip na mag-Land Cruiser, sa halip na mag-Rolls Royce, piniflex sila, mga kababayan, ang kanilang private plane. Na bago. Bago dahil dati daw, mga kababayan, hindi daw nila gusto. May pang seats sa likod. Ang daming seats. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito dalat. Basta, mga kababayan, piniflex niya. Pauwi ata ito ng, saan ba itong, Mount Mayon? Sa Bicol. Sino bang taga Bicol? Ako Bicol. Basta pamangkin daw yan mga kababayan. Zaldico. Nagpe-flex, mga kababayan. Ito, na-call out, mga kababayan, ni Ted Filon. Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. May table. Syempre, saan sila kakain? Ang sabi doon, mga kababayan, saan kami kakain ng ham? Wow, hamon daw. Sige, lamon pa more. Pwede ka mag-wine, pwede ka mag-cheese. Pwede mag-wine, mag-cheese. Sa halip na sasakay ako ng Rolls Royce. Katsipan ang Rolls Royce. Dito na ako sa aeroplano. Alam nyo ba, mga kababayan, na the mere fact na kahit ikaw bigyan ka ng eroplano na hindi mo gagamitin, wala kang piloto, ganyan, etc. The mere fact na bibigyan ka niyan, bangkarote ka na agad kung tagilid ang iyong bulsa, mga kababayan. Dahil, ipaparada yan sa airport, mga kababayan. At magkano ang bayad dyan sa airport pag parada lang sa eroplano? Ha? Bangkarote mo na, mga kababayan. Ikakabangkarote mo na. Ganyan sila kayaman. Not to mention, mayroon siguro silang sariling parkingan dyan sa airport, mga kababayan. Mayroon sariling piloto. Mayroon sariling mekaniko.
maintenance ng eroplano, mga kababayan. Hindi lang isa. Maraming eroplano. Pero kung inyong uusisain, mga kababayan, ang mga pinaggagawa pala. Ang daming anomalya sa kanilang gawaing construction, mga kababayan. Ang mga proyekto palyado. Okay lang sana kung hindi nandaya sa pag-construct ng kanilang mga project. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Wow. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Malamang binura na rin yan, mga kababayan. Mapapakita nila sa iyo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte. Nang malaman na may kaugnayan sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Yung tatay ata nung nag-flex, mga kababayan, is kapatid ni Zaldico. Parang, basta hanapin nyo na lang. Si Ted Filon ang nagalit, mga kababayan, sa kanya. Kasi nga po, contractor yung kanyang kamag-anak. From aesthetically, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan kang mga bansa na nagpupunta. Oo, tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Pagkatapos, from head to toe, sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Guys, this is Chanel, Gucci, Prada. Tapos may amount. May amount pala. Nag-flex ng yaman, mga gamit, mga kababayan, mga bag na sobrang mahal. Sobrang mahal. Wala na silang paglagyan sa kanilang pera, mga kababayan. Kasi may magazine na gano'n, baby. Parang lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista nilalagay doon yung kanilang... Ano purpose niyan? Nag-flex ka, mga kababayan, ng ganyang mga pang-inggit sa pang-inggit sa iyong mga bashers? Pang-asar? O papakita na talagang successful na sila? Ganyan ba? And then what? Malamang sa malamang ang kanilang niyan, mga kababayan, pinapa-impresan yung people, yung tao na in the first place, mayroong disgusto sa kanila. Kasuotan at kung magkano. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang galang lang po, no? Kasi hindi malayo na mabuli siya nabuli na nga. Bakit mo kasi, kinontent, Kasi nga naman po, mga kapatid, hindi natin itinutulak yan, Kasi nga po, hindi tama yan. Pero ito yung nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. May ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class yung upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class. At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. Grabe. Yan, bakit? Ewan lang natin, mga kababayan, siguro mayroon talagang ganyan, na mahilig magyabang. Okay lang sana kung talaga. Walang kalansay, mga kababayan, tinatago. Nakuha mo ang mga bagay na yan dahil sa kurakutan, Diyos ko. Dahil sa pandaraya, kasakiman, mga kababayan. Cheating. Dapat sana gagawin mo ng tama. Mali ang ginawa mo. Pinipirahan mo lang. Nagpe-flex ka pa. Andun siya yung tatawa na yung Rome yun, sa Rome. Diba? Para bagang, ito yung mga tao na iisipin po natin, diba? Hindi ba kapag... Sabi nila, mga kababayan, inggit lang kayo. Paano kami hindi maiinggit? Pera yan ng bayan. Nagtanda ko ba na kami sa babayad ng buwis? Pati na nga, yung kahit ordinaryong tao, mga kababayan, na bumibili lang dyan sa Jollibee, ganyan. Mayroon 12% bat? Wala kang takas. And then sila, mga kababayan, nag-uumapaw na sa yaman, pero yung supposedly, proyekto ng kanilang ginawa, substandard, Diyos ko. Kung magnanakaw ka, o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, nahiya ka naman. Dapat medyo disimulado, tinatago mo. Sa bansang ito, ipinapangalanda ka nila yung mga proud ang mga kawatan, mga buhaya, mga kurakot, mga kababayan. Ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Sa bagong Pilipinas, ang magnanakaw ay nagpe-flex na. Payagan ba natin ito? At mapayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan Right? They flaunt it.
no? Flaunt. Opo. Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga... At yan mga kababayan, pati ang mga kongresista. Tingnan nyo mga kababayan, mga kongresista. Yung kanilang mga kasuotan, mas mahal pa kaysa sa kanilang mga itsura. Ay nako. Ang mga itsura mga kababayan, kahit ibenta ng piso, hindi mabibenta. Kahit ibenta mo ng palugi. Walang papansin mga kababayan, pero ang mga damit mga kababayan, wow, ang mga bag, ang mga relos, ang mga burloloy, nakakalula. Entire lifetime saving na ng ordinaryong Pilipino mga kababayan. Isang araw lang nila. Damit. Ang relo mga Magkano kapatid. pang sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun na relo na kanyang bitbit. Wow, 12 pinakamura million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million. And they flaunt it. Relo na 25 million? Ano yan? Time machine? Okay lang mag-flex yan mga kababayan kung talagang pinaghirapan. Kahit pa siguro pinaghirapan mga kababayan. The fact na 25 million. Just a watch that tells time. Tayo nga mga kababayan, paulit-ulit ng damit. Walang pake. Wala tayong pake. Paulit ang damit natin. Pero ang ganyan mga klaseng tao mga kababayan na nagpe-flex ng karangyaan galing pa sa hindi magandang paraan. Something is wrong. Nagpa-flaunt pa. Yun, may Papansin. kautusan ng ating presidente. Lifestyle check. Ang daling sabihin. Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yun? Paano? Gaano na naman po katagal yun? For so long. Mga kapatid, lifestyle check. Sinong gagawa? O yun nga. Sinong gagawa sa Sila lang din ang gagawa sa lifestyle Kaya, check. hindi po ba? Ano Saan ka yan? magsisimula? Sinong uunahin mo? Dapat unahin si BBM, no? I-audit niya si BBM. Hindi po ba? Napakadaling sabihin, life. Pati yung kanyang gabinete, mga kababayan. Yan talaga. Dahil matagal na yan na unang taon pa lang daw, mga kababayan, basta, yumaman na. Mayroon na nga daw mansion sa Forbes Park yung iba. Style check. Opo. Pero ngayon mga kapatid, 1 year pa lang? Meron na po talaga, no? Meron na po talagang identified. Halimbawa, yung madali na. expose. Mayroon ng paper trail mga kababayan. Andyan na. Sino-sino yung involved sa flood control na iyan? Ni Senator Ping Lacson. At kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, no, siyang una. Pinag-usapan na po nila ito Klaro, ika niya. Klarong ghost project. Okay. Wala Nabayaran na. na ba? Isang kabilya, wala. Yes. Nabayaran na. Okay. Completed Sino na rin sa contractor? papers. Identified. Sino district engineer? Identified. Paano na-release yung pera? Di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector. Sa merong DPWH. evaluator. Merong kung sino-sino. Kasama Identified mga kababayan. Mayroon na yung mga perma. And then what now? Ngagba. Investigasyon pa rin. Hanggang ngayon mga kababayan, investigasyon, andyan na ang ebidensya sa kanyang mukha. mga kapatid, yung COA. And of course, hindi marirelease yan. Pati yung COA mga kababayan, panagutin bakit sa audit ng COA pumasa. Walang iniisang kabilya. Hindi pa na tumanggap ng mga dokumento. Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. Non-existent. So, paano yan? Huwag nyo sabihin sinungaling si BBM. Ha? Na hindi totoong may ghost project. Ano yan? Ulol ba siya? Kung ganyan mga kababayan? Meron ba talaga o wala ghost project? Dahil kung meron mga kababayan, dapat nagkakasuhan na ngayon. Kung meron, tapos pala, wala palang gagawin, puro na lang, sige, investigasyon hanggang makakalimutan. Walang silbi mga kababayan. Hintayin pa po natin sino. Hindi ba dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakakasuhan na? At bilis-bilisan po yung due process ng sa ganun. Makakatakas na yan mga kababayan, makakatakas yan ang ilan. Ayan mga kapatid. Promise. Sorry po kasi talagang mapipikon ka at mapipikon ka. Dito po sa Bakit hindi tayo mapipikon? Nasasayang ang pera natin. Nanonood ngayon na para bagang
Okay, lifestyle. Sabi natin, bakit mahirap ang Pilipinas? Yun pala mga kababayan, grabe. Number 1 reason, corruption. Corruption. I'll check, sige, gaano ho kabilis yan, gaano katagal yan. Magandang balikan itong nangyari dito po sa isang bansa, ano? Itong First Lady ng... Sino? Si Admiral? Si Admiral? Dating First Lady ng Malaysia. Ng Malaysia. Malaysia pala. Kala natin si Kukak mga kababayan. Si Okay. Rosma. Bigla tayong nabuhay. Nasaan na pala si Admiral mga kababayan? Nag-high toast daw. High toast yung mukha mo. Wala na, walang balita mga kababayan, ano? Anong nangyari? Admiral? Opo. Itong dating First... Pagkatapos na mga kababayan, sumabit doon sa issue ni Paulo Tantoco, biglang na parang nasungal-ngalan itong bunganga ni Admiral at nawala sa limelight. Lady. Nakakulong ngayon ito. Sana nga. Ang First Lady na iyon. Hindi lang siya. Yung iba pang First Lady dapat ikulong. Hindi natin sinasabi si Kukak mga kababayan. Bahala sa buhay niya. Then, 3 counts pa lang po ang kanyang kinakaharap ng graph. So, 10 years bawat count. 30. Mga kapatid, ito po ay may kaugnayan. Hindi Dito baka 100 counts mga kababayan. doon sa kanilang wealth fund, no? Na kinasangkutan ng kanyang mister na nakakulong din po ngayon. Opo. Buti Ito nga. ho, yung bribery na nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno. Opo. Nung nagkaroon ng prima facie evidence, Prima facie. sinalakay kaagad ang bahay nito eh. At ano ang na-recover sa bahay niya? Opo. Mga alahas, tiaras. 400 piraso ng Hermes bag. Yan. Ang Wow, iba na 400. box pa. Oo. Diamond necklace, gold necklace. Grabe yung larang niya, no? Na $1.6 million ang halaga. Tsaka, Yan ang kailangan natin sa ating bansa mga kababayan. Yung talagang tumutugis dito sa mga kurakot. mataki mo tiaras ha? Tiaras talaga. So, Yung parang little crown. Pati ho cash may na-recover dito. Tiara. Kumbaga, ang bilis. Alright? Princess pala siya. Ang bilis po kasi meron ng prima facie evidence na andyan na po ito. So although iba ho ang kanilang panuntunan doon, Dito mga kababayan, andyan ang ebidensya, no? Sino yung mga nakapirma dyan? Wala eh. Ghost talaga. Zero project mga kababayan. iba po sila doon, pati sa South Korea. Sa atin, klaro-klaro na. Kasi ho, doon sa kaso ho sa Batangas, sa pupuntahan natin, iisa-isahin natin yung contractor Si BBM doon, pa nga mismo ang nagsabi. Kasi sinasabi daw po na nakakopo ng higit sa 1 billion project ho dyan sa Batangas. Na-identify na po natin to. Salamat po sa ating research team dito na nagtulong-tulong para makuha ito. Mamaya iisa-isahin natin to. Yun, nahuli po in the act. Ilang dekada pong hintayin natin bago makulong yung taong yon. Wala. Until mga kababayan, makakalabas lang din. Hindi ba? Kumusta na pala si Napoles mga kababayan? Grabing kurakutan, di ba? Meron bang nakulong na mga kababayan? Politiko na naiwan doon sa kulungan? Nakalabas. Bumalik pa sa politika. Yung iba mga kababayan, naging gabinete pa. Oh, Diyos ko, Lord. Na naman, cynical. Kailangan Yung iba naging senador. na naman ang due process. Cynical Yung iba natalo dahil sumayaw ng pangit ang sayaw. ka na naman. Oo, pag pinakikinggan namin ng mga sinasabi mo, well, sad reality. Hindi po ba? Oo, Sad gaano katagal reality. na naman ang hihintayin natin pag na-lifestyle check, kapag may nakita na Oh, sobra-sobrang makakalimutan. ari-arian sa sinusweldo, Oo. kung kagaya ba nung nangyari sa Malaysia ang mangyayari, imposible, Ted Filon. Kasi nga, hindi tayo Malaysia. Tayo ay mga Pilipino. At ang mga Pilipino, parang sanay na sa ganitong issue. Sa South Korea, Oo mga nga, kapatid. no? Sa ibang bansa mga kababayan, kapag ganito, napakalaking skandal mga kababayan. Bumababa na sa pwesto ang leader. Dito mga kababayan, pakapalan ng mukha. Nakitaan lang Sa ng bagong suot Pilipinas, na makapal ang kwintas mukha. Oo, yung Diba? VCA necklace. Alright. Na mamahalin. Dito po sa bansa mga kapatid, ano po, ang ating pong salary grade ng mga district engineer ay salary grade 25. Magkano? That's 80,000 pesos a month. Tapos mayroong mga relos na mga kababayan, tag 12 million. Sweldo. Alright? Opo. So ngayon mga Yun na kapatid. yun? Wala nang komisyon? Well, di ba? So pag pinag-usapan natin dito, lifestyle check, na pinagbawal ni Samuel Martires nung siya'y ombudsman. Kasi nga daw nagiging source of extortion at paninirang puri. Yung lifestyle check, alright? Opo. So, ang tanong nga ngayon dito, ikaw na Pilipino na naghihirap, ikaw na nagmamaneho ng taxi mo ngayon, di ba? Ikaw na papunta sa iyong trabaho. Ikaw na nabahaan. Yan talaga. Na ang iniisip mo na ngayon, yung bill mo
nababayaran. Yung hulugan mong sasakyan, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, pambaon ni Junior, pamatrikula na ng lahat. Yan ang pinoproblema mo. Ano pakiramdam mo dito sa mga pangyayaring ito? Hahayaan mo na lang ba? Palagay ko kinakailangan mag-ingay na po tayo dito. Tayo mga kababayan, no? Tayong nagtitiis dito mga kababayan sa sana mga proyektong natatamasa natin. Yan traffic mga kababayan, resulta yan ng kurakutan. Dahil sana mayroong mga itatay infrastruktura, hindi nagagawa. Yung baha, yung mga lubak-lubak na kasada, madidilim na lansangan. Diyan tayo nagtitiis. Serbisyo ng gobyernong ang kupad mga kababayan, ang bagal. Yan ang resulta ng kurakutan. Magkaisa po tayo dito sa pagkondina sa mga bagay na ito kasi inaabuso nila ang pasensya ng mga Pilipino. Talaga namang maiinis kayo. Nung pinanonood ko yung vlog ng batang ito, sabi ko, nagpe-flex mo. Diba? Halaka, Ted Filon. halaka. Sisikat yun. Magbubura na naman yun ng account. Vlogger pa naman, mga kababayan. Sa isang bansa na binabaha sa tuwing umuulan. Anak ng kontratista. May mga ganun ang buhay na may kaugnayan sa mga halal ng bayan. Yung mag-asawa kahapon na nakausap natin, 4,000 pesos, umiiyak na po si nanay. Sa sobrang pasalamat sa 4,000 pesos. Hindi po ba? Malaking bagay na hindi nila kikitain na napakahirap nga daw ng buhay. Yung mga kontratista mga kababayan, per second ang pera nila. Per second. Bawat segundo, 1,000, 2,000, 10,000 siguro pumapasok sa kanilang bangko. Tapos may ganito mga tao. Hindi po ba mga kapatid? At nagyayabang pa sila eh. Yung nga po, okay lang sana no, kung talagang malinis ang paraanan mga kababayan, mayroong negosyo na malinis mga kababayan, malinis ang serbisyo, maganda ang mga gawa. Dito nandalaya. Pariho natin dito. Sa lower house, hindi pa nga po nagsisimula ang investigasyon. Cleared na yung mga congressman eh. Hindi po ba mga kapatid? Ewan ko na lamang ha. Ay nako. Lower house, cleared na. Nung narinig ko, Jutang Ginimes. Sa Kongreso, sabi ko, akala ko mag-iimbestiga kayo. Pero bakit parang tila naging abogado kayo ng mga kapwa ninyo? Okay. No, ang investigasyon nila mga kababayan, parang pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Nagalit pa yung ilan. Huwag niya natin, paano naman kami mahusay? Pero palang gising na, bakit? Mahusay, magpupulong, kabalantugan. Bakit? Kinakailangan po magtulong-tulong para po sa kikitain ng bawat isa sa himpilan na ito, ng istasyon, mga kapatid. How to operate this one. Ang hirap kayang kumita ng pera, mga kapatid. Diba? Mahirap kumita pag patas. Pero pag siguro sa DPWH ka, try mo. Anyway, ang dami nang gusto maging contractor ngayon eh. How to be a contractor na daw. Iba nga ang kahulugan naging ng katatawanan na lang. Ayoko naman po lahatin sila, di ba? Kahapon, iba na ang kahulugan ng COA, tas ngayon, iba na rin ang DPWH. Ayoko po sabihin dito kasi nga masakit pakinggan. Sabi nga nila, hindi ho naman daw lahat. Dito pare, walang honest. Naniniwala tayo doon. Kung hindi ho naman lahat, edi lumantad kayo. Daming pera, walang hirap. Opo. Lumantad yung malilinis. Opo. Anyway, sige. So, sorry ha. At aga-aga ha. Ikaw girl ha. Aga-aga, pinagpapawisan ako tuloy dito. Sige, magpaypay ka muna dyan. Pero relate na relate sa'yo mga kapatid natin. Wow, tantem yan ng mga dilawan ng pinakanta. Natatraffic ngayon sa EDSA. Ay nako, opo. Kahapon sa interpellation sabi nga ni Senator Ping Lacson po doon ito nga kasi malungkot dito kasi kahit na po kayo ay minimum wage earner, wala ka talagang binabayaran na income tax. Sa bawat punta mo sa grocery at bibili ka. Wala kang takas mga kababayan, 12%. Bibili ka ng iyong Jollibee. noodles. Bibili ka ng iyong gamit sa bahay mo. Lahat Tapos kung bibili ka pa sa retail mga kababayan, binayaran mo na rin. Dahil binili nila yun sa grocery din. May tubo na yan sa iyo. 12% VAT. May VAT walang takas talaga mga kababayan. Walang hangin, lagyan natin ng VAT. Opo. Kasi lahat ng binibili natin kahit Oxygen. Kapag andun ka nakaratay sa ospital, oxygen mo, may VAT yan. ganyang kapiranggot na candy, may VAT. Mayroon. Hindi ho sa kung ano pa man, pero Pati ito ho ang sana kaya nagmahal ang mga online shopping mga kababayan. Shopee, Lazada, pati Foodpanda, Grab, nilagyan ng VAT. Bago lang ni Recto, under the BBM. Sa ating damdamin na magtulong-tulong po tayo sa pagkondina. Magtulong-tulong po tayo, sa pagiging mapanuri, pati po sa mga gawi nitong nagsasabing sila daw
At least naka-move on ka na sa impeachment, no? Ted Filon, buti naman. Sumama ang loob natin dito kay Ted Filon, mga kababayan, dahil, grabe, yung impeachment ni Sara. Pero at least ngayon, yan ang totoong problema, Filon. Good job sa'yo, good job. Sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa. Palabas lang talaga. Dahil kung hindi yun palabas, kailan pa yun? 2 weeks ago, mga kababayan, dapat mayroon nang nahuli ngayon. Ghost Project, ha? Wala pang nahuhuli, mga kababayan. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya. Appoint the independent commission right now. Attorney, ulitin ko lang po yung tanong na naudlot po yung inyong sagot kanina, yung kahalagahan po na dapat hindi magpalihis sa tunay na issue ang taong bayan, lalo na dito sa kontrobersyal na flood control projects po, Attorney. At sabi ni VP Sara, hindi lang talaga flood control project ang mayroong mga focus, mga kababayan, kundi lahat ng proyekto ng gobyerno. At ang common dyan, mga kababayan, yung mga kongresista. Basta mayroong hands ang kongresista, mga kababayan, mayroong kurakutan. Ay, opo. Katulad po ng nabalita ninyo, eto nga pong BIR is now in on the action at iniimbestigahan daw yung mga kontratista. Good. Follow the money. Ngunit, imbestigahan din po natin. Yung talagang kanilang obra, mga kababayan, yung kanilang proyekto, yun ang imbestigahan kung nasa kalidad ba. Yung mga DPWH officials, imbestigahan din po natin yung kanilang mga lifestyle. Pati yung mga congressmen, mga opisyal ng House of Representatives na biglang lumobo. Yung SALN at ang daming mga sasakyan. Nagpe-flex pa mga yaman, mga kababayan. Pinopost pa nga sa social media, ang daming mga designer bags. Tignan po natin kung yung kanilang lifestyle ay suportado ng kanilang sweldo bilang mga miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang, yan mga kababayan na nagpe-flex, yun lang mga bobo pa lang yan, ha. Paano na yung mga dyan na mga kababayan, mga genius type na ng mga kurakot? Hindi yan nagpe-flex. Alam nila, mga kababayan, na masisilip sila. So, paano yun? Paano yung mga genius na kawatan, mga kababayan, na hindi dinideclare sa SALN, andun sa kanilang, ewan na natin kung saan inilagay. Ang dami pa rin, mga kababayan. Yung nakikita natin dyan na nagpe-flex, dumi pa lang yan sa kuko. Dun sa talagang totoong kurakutan, mga kababayan. Yung sweldo ng mga empleyado ng DPWH. At nagtataka pa po ako, Sir Jade, Sir Admar, bakit walang nasususpinde? Wala pa rin. Si Bonoan. Andyan pa rin si Bonoan. Kung ako may presidente, sususpindihin ko na yung DPWH secretary ko sapagkat he is on top of the situation. Kaya nga. Kung hindi pa nabulgar yung flood control, kung hindi pa bumaha ng bumaha, hindi pa mabubuking. Anong ginagawa ng sekretary mo? At anong magagawa nung galit niya? Kung hindi siya nagpabaya, mga kababayan, malamang kasabwat din. At yung pag-bisita. Dalawa lang yan kapabayaan o kasabwat talaga. Niya sa mga flood. Ano ka, Bonoan? Either way, umalis ka dyan sa pwesto mo. Projects. Pati ka na BBM. Puro pakitang tao lang. Puro palabas lang. Pakitang only for optics. Moro-moro lang yon. Tsaka, Attorney, bakit kaya mabilis sila doon sa mga pangalan na inilalabas po nila, yung mga nakapangalan yung resibo doon sa confidential fund ng ngayon Pangulo, walang pangalan mailabas. Napakabagal naman na mabangkit sino yung involved na mga politiko dito sa controversial na flood control projects. Nakuryente sila, no? Nakuryente sila, mga kababayan, na karma. Opo, tama po yun. Bakit yun lang ang ginagawa nila? When alam naman po ng lahat na ang daming mga nandyan po House of Representatives na maaring sangkot dito. Naglabas sila ng 15 contractors. Ba't ayaw nilang sabihin kung... Pero hundreds and hundreds and contractors, mga kababayan. 15 yan lang yun, top 15. Sa likuran ng mga contractors na yon, sa mga kumpanyang yun, ay may involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. Paano na yung sabi ni Lacson na 67? Yun po ang aking kinakataka. At isa pa po, yung mga maiingay sa Senado, na napakabilis tumayo kapag
ang issue daw ay accountability, transparency. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Selective ba ang kanilang panawagan sa transparency at accountability? So yun po ang pinagtataka ko kasamang Jade, kasamang Admar. Tsaka attorney, nababanggit na nga nitong si Mayor Benji Magalong ng Mayor for Good Governance at itong si Senador Ping Lacson kung paano yung nagiging hatian sa mismong proyekto na kung ihahambing sa hatian ng mismong politiko o kongresista, kung sino man yung nakatoka dyan, di hamak na mas malaki kumpara dito sa mga kontraktor. Pero ang kontraktor agad ang napapangalanan, attorney. Dapat naman talaga pangalanan ang kontraktor. Pangalanan lahat na mga kababayan. Tama po yan at mabuti na pansin nyo na yan. At yan pong at tungkol kay Mayor Magalong, matagal na pong nagbo-volunteer yan to head an independent commission. Napakaganda po ng reputasyon ni Mayor Magalong. He's the person who sacrificed his ambition to become PNP chief para lamang lumabas yung katotohanan doon sa tinatawag na Mamba sa Pano Massacre, yung napatay yung SAC 44. And yet, etong ating Pangulo, napakabagal at tagal na po namin nananawagan sa PDP na i-appoint si Mayor Magalong bilang head ng isang independent commission. Hindi nga namin kapartido yung si Mayor Magalong, pero aming inirecommend. Ayaw nila mga kababayan dahil mabubuking. Ngunit kahapon lang yata o isang araw, doon lang nag-usap ang Pangulo at si Mayor Magalong at hanggang ngayon wala pa yung sinasabing independent commission. Kung sa Ilocano mabayag ang ating Pangulo, babagal. Attorney, si Jade po ulit po. Umaasa pa rin ho ba kayo sa Partido po Demokratiko Pilipino na may mapapanagot sa ilalim pa rin nitong kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos? Puro investigasyon, walang aksyon. Dito sa flood control projects. Umaasa po kami, siyempre po, yan ay para sa ating bayan. Balita namin, aalis naman ang bansa si BBM mga kababayan. Ayun. Ang laki ng problema sa ating bansa. Nagliwaliw na naman doon sa mga kababayan para manghikayat na naman ng investor. Anong mahihikayat mo dyan, BBM? Aanurin lang ang kanilang investment. Lahat. Ngunit, sa nakikita ko kay Pangulong matapon sa ilog ang pera. Boom. Talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya. Appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin nyo po yan ng mga tao, ng mga retired, ng mga justices. Ano siya Mayor siya mga kababayan. Walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika. Wag po yun. Mga retired justices na talagang si Carpio na yan. Parehas. Mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Buti na lang andyan si Senator Marcoleta. Ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Ayan mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Post comments below.